Guys, look at this, the price. Kita yun sa akin, yung pinakita ko kahapon, M300 XTSA. Look at the price, 279. Pero sa Best Buy, 119. Look at the price, 279 guys. 279. Yung pinakita ko sa inyo kahapon, yung ginagamit ko na hindi ko siya gusto. 119 lang sa Best Buy, pero oh my, double the price. Mga Chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Grand Forks, North Dakota. So alas 6:30 na ng umaga ngayon dito. Gising na ako. Si Jayban nandito. Nandun sa kabilang side. You know, si Jay. So papunta din siya ng Minnesota. Iba yung karga niya, Keytech na scraper. Alarm na. So bago ako mag-start ng aking mga gawain dito, pre-trip, kuha ng kape, punta doon sa loob, sasagutin ko muna tong ilang mga tanong ninyo na napili kong sagutin dito sa third day ng aking biyahe papuntang Florida. And si Jeremy Chen, sabi ni Jeremy Chen, Mark, ask ko lang kung mabibigyan ka ng pagkakataong gugustuhin mo bang lumipat ng Saskatoon or magstay ka lang sa Winnipeg? Ano ang mas prefer sa'yo na choice? Stay in Winnipeg or try to stay or live in Saskatoon? Okay na ako sa Winnipeg. Kahit hindi ganun kaganda ang Winnipeg, pero yung aking wife kasi, yung mga relatives niya, nandyan sa Winnipeg, malapit lang sa bahay. So kung meron kaming problema sa bahay, meron kaming mga problema, tapos wala ako kasi lagi ako nasa biyahe, meron kaming madaling lapitan. Tito, pakipix naman ito. Tito, pupunta agad sa bahay. Kung wala naman kami, magbabakasyon kami, merong aming tito na umiikot sa bahay at natingin sa bahay. Yun yung aming nag-sponsor sa amin, yung kumuha sa amin. So kung lilipat ka kasi sa ibang probinsya, no? Maganda sanang lumipat ng Alberta, maganda sanang lumipat ng ibang probinsya, but ang problema kung wala kang relatives Pag nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng problema, wala kang malalapitan agad. Wala kang kamag-anak sa area. Kayo-kayo lang. Okay lang kung mag-i-stay lang ako sa isang lugar na every night home. Yung aking trabaho ay long haul. So wala ako every day sa kanila. So sila-sila lang. Di ba? So okay na kami sa Winnipeg dahil nandyan yung tita niya, kapatid ng papa niya, nandyan yung first cousin niya. Ang dami nilang kamag-anak dyan sa Winnipeg. Ang daming Pilipino dyan. Ang daming mga taga-Nangkaan, Matas na Kahoy dyan sa Winnipeg. So I think okay na. But yung mga anak ko kasi, nagsabi na sila, pag once na nagtatrabaho na sila, aalis sila ng Winnipeg, pupunta sila ng ibang probinsya ng Canada. But choice nila yon. Okay? And maraming salamat sa question. And next is Lakwatserong Probinsyano. Sir, bakit tinatakpan yung harapan ng radiator mo? Thank you. Tinatakpan yung harapan, yung grill, ang tawag doon, yung grill, yung front ng truck. Tinatakpan, may cover kami doon minsan. Kung wala, yung karton para matrap yung heat. Pag once na nag-start ka na, matrap yung heat ng makina para mas madali siyang mag-warm yung engine. Okay? And then second, para to prevent sa mga ice debris, hindi masisira yung radiator mo. And third, yung sensor ng yung truck para madali siyang mag-init dito sa loob ng truck. Meron yung sensor dyan yung anong tawag dyan? May sensor yan. Kasi kung malamig, hindi siya makapag-produce agad ng init dito sa loob. Itong mga lumalabas dito sa vent. Kasi during winter time, kailangan mo ng heater. Hindi mo kailangan ng aircon, no? So kailangan yung mga
Yung settings mo nakasagad, 78, mainit na. Okay, pwede mo siyang ilagay sa i-face dun sa baba para mainit din sa paa, then pwede din dun sa likod para mainit. So hindi mo siya kailangan ng aircon as of now kasi kailangan mo ng heater. So yun ang purpose ng yung cover na yon, para mag-warm up agad yung makina at saka yung thermostat pala, yung thermostat uminit agad siya, makapagbuga agad siya ng heater dito sa loob ng truck para hindi ka ma-frozen. Maraming salamat, Lakwatsero. And si Erickson Balonda, kung may Bluetooth ang stereo mo sa truck at may Bluetooth din ang TV mo, pwede mo bang i-connect yung TV sa stereo para mas surround ang sounds mo? Sana mapansin lagi. Ingat lagi sa biyahe. Yeah, I don't know kung pwede siyang i-connect o parang hindi ko pa na-try na i-connect yung Bluetooth niya dito sa truck. Hindi ko pa na-try. Pero meron akong surround na nakakabit kasi dito sa ito. Meron siyang Sony dyan. So kung i-check ko yan, try lang natin ha. Meron siyang hindi lang siya nakakonik pero yung Sony sa taas, siya? Alik ni Judas. Try lang natin. Ayun o. Pakinggan ninyo. Kunting lang kasi makapiright ako. Emotions. Di ba? Meron siyang, okay naman siya, hindi mo naman siya kailangan talagang sobrang lakas ng music dun sa loob, no? Tama lang, yung mapapakinggan mo lang siya. And si Jeremy Chen, uli, 2218, kanang footbrush ni mo sa 1447, itong ginahimo ni mo sa, dapat ginapagawa ko daw dun sa, sa mekaniko ng Q-line para i-bolt ya. Wala lang kasi akong time kasi nung dumating ako doon, patapos na rin sila. And then, nung dumaan ako sa Q-line din, kailangan ko rin magmamadali. So, kailangan siyang butasan para maikabit ko doon sa step. Si Kiko Martin, ito na yung last. Bakit dinidinay ninyo na kayo ay vlogger? Kasi ayokong... Mas maganda kasi yung low profile ka lang, no? Low profile ka lang. Kasi kung darating man yung time na babagsak ka, hindi masyadong mabigat, hindi masyadong masakit yung pagbagsak, di ba? Once kasi na inaangat mo yung sarili mo na pinangangalandakan mo na isa kang vlogger, then pag bumagsak ka, dumating yung time na humina ka na, dumating yung time na laos ka na, masakit yung bagsak na yun. Kumbaga sa isang mataas na lipad ng isang ibon, tinira, okay? Tinirador, bumagsak, di ba? Mas masakit yung bagsak galing sa mataas na elevation din pababa. So, yeah, mas maganda yung low profile ka lang na parang hindi ka naman vlogger, parang gumagawa ka lang ng content, parang nag-share ka lang ng istorya mo sa buhay bilang isang tracker dito, sinishare mo lang pero parang wala lang, parang okay, normal lang na basta low profile lang. Mas magandang maging low profile lang. But anyway, tapos na. Maraming salamat sa inyong mga questions. And ito yung mga napili kong sagutin today sa aking day 3. Prepare na ako. I-double check ko lang aking load. And then kuha ako ng kape. And then start ako ng pre-trip. I don't know if si Jayban sasabay sa akin kasi alas 8 yung sunrise. So tatakbo ako 30 minutes before sunrise kasi sayang din yung 30 minutes. How are you? Ang buntag. Ferryboat ka, di ba? J. Crushu. Ha? Huwag mo ka nitapa din gabi eh. Kung nikaong ka gabi eh. Nikaong na ka? Oo. Sa mga oras mo angat? Sa mga oras mo dagan? Dagan na ka? Dagan na ka? Pwede mo po dagan na ka? Yeah, kay kuwan naman ka. Allowed man ka, di ba? Ako, ano pa eh, 30 minutes lang ka. Sa officer kami, kay ilabang ko ng binawa. Ah. Kung kulong ako, check-in, mali ka din sa autobus size ka, no? Check-in? Sa border ba? Kaya nag-ingang ko
atong sa driver nga, oy, lapad kay ka, maigugod, bigurtin mo yung nakaigod ng igod dito. Asa mo na ganit sulod? Sabi itong pinakaunang abot, Bawal ka dito. 13 man. 13 wide. Yeah, dapat dito ka sa right side. Tingnan ko atong sa mga 3 trucks before ko na-enter, tingnan ko atong ka-upper nga. Uy, lapad ka. Kanang, siguro ka maigod diha. Ato, parking sa kilid niya, ato dito sa kuwan. Ato sa sunod. Ato na ato. Gisirado nila duha ka boat. Sirado. Sab, ayaw yung sulod, basking 11 plus ka lang. Ayaw yung sulod dia, kay matrap ka dia. Kaya pag abot mo to sulod, dito sa unang boat, makipot yung pagkita ng boat ng isang boat eh. Sasabit yan. Oh, Kaya pumasok ako dyan one time, long load, yung trailer na extendable, tapos ang karga ko ay yung tanker na mahaba. yung, Muntik na akong sumabit dyan. oh, Dapat doon ko talaga sa second, third lane. saan nila ako yung Yeah, kasi malamig. Hindi, Mark. Ha? Hindi, baka paano tayo. Mag 30 minutes pa ako. Before sunrise, mga 7:30. Wala ako ni mo. Pwede na ka muna para, Amping! pag-amping. Guys. Shoutout sa. Si Jay, papunta na siyang ng tawag dito, Minnesota. So ito yung load niya. Tawag dito. Ito ay Kitek Scraper. Ashland ang tawag niya. Dati Kitek eh. Nakalagay dyan Kitek. So ngayon Ashland. Scraper to. Ito yung pag nag-leveling up, nag-leveling ng lupa. So meron niyang sa ilalim para i-level up. Yeah, ito yung securement niya. So ito yung sa akin, farm equipment. Una na siya kasi 11 lang siya eh. Allowed siya sa North Dakota tumakbo. Kasi ang North Dakota 12.6 ang allowed nila na pwede kang tuloy-tuloy na tumakbo. But siya ay 11, lang siya, 11.10. So pwede siyang straight sa kanyang biyahe. Yan na, sinabihan ko siya kahapon, ilabas mo yung outrigger mo, itong lights mo. Kasi 289 din to. So sakto lang siya. Yung sa aking isang ilaw, bukas na yung bukas na yung shop doon, pero sayang kasi yung sayang kasi yung 30 minutes or abot ng 2 hours kasi titirahin ka ng gusto ng shop niyan. So kung matataybigan ko na titigil ako, tapos na ako for the day, doon ko siya papagawa kung may shop na pwedeng tigilan. Pero yung during sa hours mo, titigil ka. Sayang yung oras. Uuna na siya. Alis ka na. Ingat ka, Jay. Atas ko lang konti. Ingat yan ni Portagol. Habang trip. Yeah, ingat. Ang reload mo sa Mulin, di ba? Oo, combine. Yeah, ingat. Ingat, Mark. Come on, 8, 9, 60. Let's go. Thank you, Grand Forks. Third day, Manachoy. Turn right on 32nd Avenue South, then take the second right.
traffic light. Okay, balik sa freeway. When you love someone, you gotta learn to let her go. When I dream about you, accelerating lane. Uno, Choy. Continue on I-29. Okay, know when to speed up, know when to slow down, guys. Nagmamadali ako sa oras today. Sensya na. Kailangan ko talaga mag-overtake. Holy. Come on. Lipat, 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 lipat. Oh, delikado yun. Sorry for that. Wala silang mga VHF dito. 19, sure, 19 is okay. Working. Yeah. Lahat ng mga drivers nagmamadali. Merong oras ng unloading, pick up. Time is gold. The clock is ticking. Keep left to I-94 East. Pag meron siyang flashing lights, flashing yellow lights, kita nyo yan? Ibig sabihin madulas yung bridge. Eyes on the bridge. Yeah, madulas. So careful. Slow down. Okay. Going down. Going down. Truck on the right.
daw yung sign. Kasi ang ilalagay nila dyan, bypass ka eh, sa green lights. Yan o, nakalagay, di ba? Disregard na yung sign. Oversized load. Huwag kang pumasok, huwag mo siyang susundin. Sa oversized, kanan ka lagi dito. Titimbang ka na dito eh. Continue on the current road. I don't know, asan ang pala. Gagawin mo lang, titingnan mo lang yung ano, yung message sa front. Pull forward, pull forward, pull forward, pull forward, forward, and forward. Stop. Exit to I-94. Double check lang ako dito. Parking. Double check ko lang yung aking load bago ako bibira ulit sa I-94. Turn right on I-94. Hit lang. Hindi ako pinatigil ano lang, load check lang ako. Load check lang ako, train. Oh. Exit. Ay, kabut likod. State Patrol.
Galing ako sa parking, hindi na ako papasok sa way station nila, I mean sa platform. Dito ako sa right side. Stop, may stop sign eh. Di ba? So meron akong 341 kilometers para sa 494 ng Minneapolis Perimeter Highway nila. So that's around 4 hours. Arrive at 4 hours? What is that? Continue on the current road. Yes sir. Freeway I-94 freeway. In 400 meters, arrive at coordinates on the right. 3:38 ng hapon mga choy. And nandito ako ngayon sa 218 South, Iowa, heading to Waterloo, Iowa. And 135 kilometers to complete my day 3 na trip today, kasi hanggang doon lang yung 4:48 lang yung sunset. So hindi na ako pwedeng mag-exit pa dun sa makarating pa ng Cedar Rapids. Baka wala na ako makuha ang parking along the way. So meron ako nakitang isang truck stop na Cassie. Hindi siya quick trip, but Cassie ang pangalan niya. It's a truck stop. Naghahanap sana ako ng truck stop na medyo truck stop, then merong shop. Kaso wala.
para pagawa ko sana yung aking extended light. Nothing. Loves, nilagpasan ko na. Hindi pa ako nag-refuel, kalahati na lang ng tangke yung natitira, both sides. So I don't know kung saan ako mag-refuel nito. Yeah, so sa day 3 hindi magagawa yung aking lights dahil yun nga, yung aking titigilan ay walang shop na pwedeng gumawa. Love sana dito sa Floyd pero wala din silang shop, kundi shower lang, truck stop, walang shop. Waterloo meron silang shop but napaka-iksi naman o napakakipot ng parking ng Loves. Hindi rin ako pwede. Wala. Pero yeah, tatapusin ko tong trip today bago pa dumilim. So 1 hour and 17 minutes left sa aking destination. I'm all done for the day 3. Then bukas ng ipaplat ko pa yung total kilometers and hours para alam ng aking escort kung anong oras kami magkikita sa state line border ng Illinois at saka Indiana tomorrow. Today's Thursday, mga chay. Wala pa ako sa kalahati ng aking trip to Florida. Wala pa. Napakalayo pa. Siguro pag nakarating ako ng Kentucky, I think that's half na ng aking biyahe. But that would be on Saturday. Saturday pa yung Kentucky na yan. Tomorrow, ma-meet up ko yung pilot but not sure kung makakapasok kami ng Kentucky State. Not sure. Kasi ang layo ko from Illinois border, state line Illinois, and then Indiana, Illinois. Illinois, Indiana. Nandito pala ako sa Iowa eh. Okay lang sana kung nakatigil ako sa largest truck stop and that would be close doon sa Indiana State ng I-74 kasi doon kami magtatagpo. Pero dito pa lang ako sa I-380 na highway. Fingers crossed na naman. And again, merong storm. Yung storm nandito na banda sa Iowa, coming from Canada. Binira kanina ang Montana, and then yung ulo ng storm ay nasa south ng Iowa, South Dakota, nandyan na. And medyo pangit na rin ang panahon, pero wala pang snow na bumabagsak as of now. But hindi ko alam kung hanggang saan siya, yung trajectory niya, kung saan pupunta. So check ko mamaya pagkatigil para bukas ay baka magulat na lang ako in the morning pagising ko, puno na ng snow yung aking area, so double check ko mamaya yung trajectory ng storm, saan banda, para ma-adjust yung time ng meet up ko ng pilot. And again, nag-subscribe na pala ako ng The Weather Channel for a year, no? Para meron akong 72 hours na notification or 72 hours advance na ano yung mga upcoming na storm in 72 hours, kung saan banda, para ma-plan ahead kung saan pwedeng dumaan, saan pwedeng tumigil. Yeah, it's $40 a year. So by December 11 next year, matatapos yung aking plan, 1-year plan. Kailangan kasi yung meron niya siyang free sa apps, but ang ibibigay lang niya na info sa'yo is 6 hours. Kung pupunta ka sa Google Map,
Sa Google, makikita mo yung 7 days na 7 days na forecast. Pero yung sinubscribe ko kasi siya, map, yung trajectory ng hangin, saan banda nagbi-build up ng snow, saan nagbi-build up ng namumuong snow, na saan pupunta, saan yung tama niya. Hindi yung forecast but yung map. Para hindi ako magulat everyday na, bakit may snow dito? Kagabi, dito lang to Stay with your lane, man. Stay with your lane. Thank you. So, 40 bucks a year, not bad. Pwede siyang gamitin sa summer during rainy season na may mga thunderstorm, hurricane. Pwede siya. Stay away from their lane para hindi ka makakabangga doon. Yung storm ay nandito sa aking side, sa baba ng Des Moines. Yan, nandito siya. So dito na side, wala masyadong tinatamaan. As makikita ninyo sa screen, malaking storm to. Pero nandito siya slow down, bro. Lalo akong gagabihin. Stay in your lane. Stay in your lane, buds. Ito yung aking parking tonight. Turn left at the stop sign, then take the second left. There's a truck stop there. Stop sign. Bad weather, man. Come on. My turn. Dulas. Okay.
First time ko tumigil dito. It's not Quick Trip. Again, it's Cassie. It's Cassie. At least wala na ako sa highway. Luwag ng parking. Turn left onto the unpaved road. Wala na ako sa freeway. Hindi na ako nakakadisturbo sa kanila. And I'm not supposed to be there at this time. May mga parking comment. So merong McDonald's. That's good. I'm gonna turn left. What's your plan? Center Point. Kasi man, hindi ako member dito. Hindi ka member pero pwede kang tumigil just for 10 hours. Daming parking. Malapit ako ng konti sa tindahan. Meron mga nakapark doon. Malapit ako ng konti doon. Malayo ito sa washroom eh. Ganda ng mga truck oh. Mga pole hauler. Okay. So guys, sakit pa rin ang aking yung paso sa tambutso. Mamaya papakita ko sa inyo paano nangyari. So anyway, dito ako sa Cassie.
first time. And first time kong tumigil dito sa truck stop ng Kasi along ng 380 bago mag Cedar Rapids. So dito lang talaga umabot yung 30 minutes after sunset. Pinilit ko lang makarating dito. So anyway, may katabi akong isang RGN din dito na truck. So siya ay tandem, ito ay tridem. Ibig sabihin tatlong gulong, tri and tandem, riding in tandem. So bigyan ko lang kayo ng konting idea dito. Pag tandem, parang ano lang siya, style ng reefer, dry van, may mga tandem. So yung maximum niya ay 34,000 pounds. So exceeding sa 34,000 pounds, permit na yon. Okay? Exceeding ka na sa 34,000 pounds. Example, yung load na yan, nag-exceed na siya dito sa pag itinimbang mo, umabot na siya ng 35,000. So that's overweight permit. So ito naman, dahil tridem siya, kaya niyang pinaka-max niya ay 45,000 pounds. Malaking pagkakaiba. So ito ay shorter, hindi siya 53, hindi yan 53. Mga around 45 lang yan, 45 feet yung trailer niya. So yung aking trailer ay 53 feet yan. So mahaba ng konti, no? So anyway, tatanggalin ko tong aking mga tatanggalin ko to kasi mahirap na, may you know mahirap na, you know what I mean. Masama pa rin yung panahon. McDonald's. Hindi tayo dyan sa McDo. Dito ako sa Gara na pa yung mga tawhana. Dito ako sa loob ng Kasi. Gusto nila yung Go ahead, bro. Thank you. So, ito yung loob nila. Welcome Hunters. Oh. Alright. Welcome Hunters. Titingin lang ako ng mga gamit sa truck nila dito. May tindas lang alak dito. Ano bang pwedeng mabili dito? Maliit lang siya na store. Kailangan ko ng yung nilalagay sa wiper tensioner. Pero sa ano lang yata yun, sa Labs, sa the largest truck stop ko lang mabibili. Yeah, the largest truck stop. Walang tensioner dito, man. Mic keeper. Yan, yung nagtatanong ng sa radio. Ito yung mic keeper. Wala siya. $5.99. Ito yung splitter ng ng radio. Pag dalawang antina, ito yung splitter niya. So, wala akong makitang kita nyo, $13 pala to. Ito yung sa flag, di ba? Yung nilalagay namin sa flag. Ito yun. Yung flag namin sa gilid. $13. Ang ito lang hindi yung kasamang pula. Yung pula ay wala. This one is $13. Kaya mo, mamahal lang. Anyway, nothing. Wala akong mabili dito. Guys, look at this, the price. Kita nyo sa akin, yung pinakita ko kahapon, M300 XTSA. Look at the price. $279. Pero sa Best Buy, $119. Look at the price. $279, guys. $279. Yung pinakita ko sa inyo kahapon, yung ginagamit ko na hindi ko siya gusto. $119 lang sa Best Buy, pero oh my, double the price. Okay. Galing ako dun sa washroom. Ang washroom nila ay dalawang
cubicle lang, tapos ang dumi. Then, tawag dito, yung pang isang washroom ay isang door close. Ayun, daming tumitigil dito ng mga producer. May mga truck pa. Paano pag nagkasabay-sabay na nagkasabay-sabay na mag-washroom yung mga truckers, no? Lagi. Gandaan na niya may McDonald's. Kasi maganda. Oh, marami na kami nakapark ah. So anyway guys, dahil nag-subscribe na ako dito sa ano, sabi ko nga kanina, di ba? Subscribe ako dito sa weather channel. So nakikita ko yung trajectory ng snow ay papunta sa aking kapal, Illinois. Papunta sa aking pupuntahan, Indiana, Kentucky, Nashville. Pero hindi siya pumunta ng Atlanta, but papunta siya ng ano, Washington. So ang kapal. Kaya, so meron na akong katabi dito na isang truck. Marami na kami. Laki na kayang Peterbilt. So yung trajectory niya, papuntang east. Papuntang east ang trajectory ng snow. Whew! Thanks the Lord. Ang sunrise tomorrow, kasi may ilaw dito. Ang sunrise tomorrow is alas 7:27. So alis ako dito ng alas 7, which is good. Medyo makaaga-aga ako, hindi alas 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Maka 9 hours pa ako na drive. Plus minus. Oh, mag-iiba pa lang ang oras ano. Yung oras ng Indiana mag-iiba pagdating sa ano. Pagdating ng Indiana, magka plus 1 na siya. So 8 hours lang din ang abutin. Anyway, I'm done here. Tapos ang washroom. Hindi na ako maghapunan kasi kanina bumili ako ng atlo. Lunchtime, dumaan ako sa may Albert Lee, isang truck stop. Nag-quick stop lang ako. Dahil wala na, itong goods na. But, yeah, gusto ko lang magpahinga para another 8 hours na naman bukas ng umaga. Bukas pa. So paano? Kikitawan ko na kayo mga ching na ching. Daghang salamat. Ito yung ano na ba to? 1, 2. Anong day na ba to? Day 3? Check ko lang. Day 2. Yeah, ito yung day 3 ng aking biyahe papuntang Florida. Day 3. So paano? Daghang salamat. Pag-amping mo tanan. And ayaw mo kalimot likes and comments dyan sa baba kung may mga tanong kayo para at least meron tayong conversation at patanong ko yung mga gusto niyo itanong na hindi niyo pa alam. Huwag lang yung about sa you know. But anyway, daghang salamat. Pag-amping tanan. Good night and keep safe and we'll keep on trucking. Have a good night.